O ngayon no, mga kababayan, pumunta naman tayo kay Roque. May ineebas ho, may sinasabi ho si Attorney Harry Roque, mga bossing. Naku, kailan kaya ito maaaresto, ano? Oh, Ang sinasabi ko, ayan. Sinasabi niya daw ho, yung patawag, mga kababayan, kay Pangulong Bongbong Marcos ay ano, yun na naman, arestado ang unang ginang, anak ng tinapa naman niya. Paulit-ulit na lang ba kayong yan ang gagawin? Wala naman kayong maipakitang ebidensya, mga bossing. Sabi ni Shiro Kansaki, si Akla, Chupapi. Oh, tuloy, game. ang sinasabi ko, unang-una, yung pag-release ng report na yan, na nadadawit si Liza Araneta Marcos, may kinalaman po yan sa pagtawag ni Trump kay Marcos na ura. Naku, nakagawa na naman ng kwento. Nakagawa na naman ng kwento itong si Roque, mga kababayan. Yun na naman daw po ang dahilan. Pinatawag ni Trump si Pangulong Bongbong Marcos. Siguro ano yung pagsasabihan? Alam mo, Roque, kung totoo ha, kung totoo talaga na ang unang ginang ay sangkot dyan, kasama dyan, eh, kumalat na yan sa buong mundo. No? Hindi pa kakawalan yan na malalaking mga media network, lalo na ho sa Estados Unidos, mga kababayan. Di po ba? Kalat agad dyan. Dahil unang-una ho, yung sinasabi nila o dinadamay nilang tao, mga boss G. Pamuser, ay unang ginang ng Pilipinas. First lady ng Pilipinas ho. Di ba? Eh ano, sila lang ang gumagawa ng issue. Yan, yung best friend nila, si Maharlika, silang dalawa. Paulit-ulit na lang po, bangag, ngiwi, butod, paulit-ulit na lang po na ganun. Pupunta sa isang sikat na lugar, tatayuan, titindigan, doon sa likod, nandoon yung sikat na lugar, tapos bangag. Oh, yung mga uto-uto naman po nilang mga followers, gaya-gaya din, bangag. Oh. Sabi ni Shiro Kansaki, business trip ang habol ni PBBM dyan sa US. Pero syempre, para kay Roque, gagawan nila ng kwento kahit wala namang katotohanan ho. O tignan nyo, sablay, yung una nilang pinakita. Sabi ni Marlon, Ubando, wala nga sa Fox at CNN yan eh. Wala nang maniniwala dyan kay Akla. Ay, sure ba Akla ba to? Hindi ko ho alam. Ano, basta ang alam ko lang, matigas itong si Roque. Matigas na nagsasabi na ano? Eh, tignan natin kung mapapatopless natin si Ronil Yang. Pag ito talaga umuwi, mga bossing, pag ito pumunta ng Pilipinas, ay naku po, pag rekta sa oblo nito, mga kababayan, pihado ako, no? Masayang-masaya ito. Bakit to? Ay, napakadami pong naka-topless eh. Rektahan na po, no? Hindi na kailangan i-dare ni Roque na mag-topless. Eh ano? Rektahan na ho. Mainit dun eh. Mag-e-enjoy to. O game, tuloy mo nga yung kwento mo na ginagawa mo. Urada. Nang mensahe ay magtino ka dahil nahihirapan akong suportahan ka. Napakahirap mong suportahin dahil nga lumalabas na kayong dalawang mag-asawa ay adik. At dahil ang Marcos Jr. naman ay atat na atat, makuha ang suporta ni Trump. Ang gagawin naman ni Trump para suportahan kita, maski napakahirap mong suportahan, kukunin ko ngayon ang lahat na kailangan ko sa Pilipinas, baka itaga nyo sa bato, magkakaroon ba tayo mas maraming EDCA site, at baka magkaroon ng ibang destination ngayon, yung nickel at iba pang rare earth metals na in-export natin sa China, baka yan ngayon ay papunta na sa Amerika. Oh, meron na namang kwento. Sige, hindi nyo naintindihan. Hindi ko din naintindihan kung ano yung sinasabi niya. Nakaganon eh. O, ulit. Okay. At dahil ang Marcos Jr. naman ay atat na atat, makuha ang suporta ni Trump, Saglit lang ha. Nakakahiya naman dito kay Roque. Kung ano-ano ang sinasabi, atat na atat daw makuha ang suporta ni Donald Trump, mga kababayan. Baka kayo, no? Ayan, sila ba to? Kung ano-ano ang pinagsasabi. Naku, congratulations doon sa kumpadre ko.
Kayo nga, ano, sinasabi ninyo, naku, ayan, panalo na si Donald Trump, humanda ka na, Marcos Jr., sisisantehan ka na. Ano yun, trabaho? Ano kinalaman ni Donald Trump sa Pilipinas? Sige nga, busy yan sa pagpatong ng taripa, busy yan sa tariff war versus sa China. Oh, busy si Donald Trump na ibalik muli ang greatness ng Estados Unidos. Di ba, mga bossing? Pero sabi naman po nila, kahit busy kami sa pagpapalakas ulit ng Estados Unidos, hindi namin makakalimutan o hindi namin iiwan ang Pilipinas, no? Lalong-lalo na laban dyan sa West Philippine Sea, Roque. Sabi ni Delia Rosario, nakapilantik pa ang daliri mo, purimaw ka. Gagawin naman ni Trump para suportahan kita, maski napakahirap mong suportahan, Uy. kukunin ko ngayon ang lahat ng kailangan ko sa Pilipinas, baka itaga nyo sa bato, magkakaroon ba tayo mas maraming EDCA site? Naku. Ano naman, kaibigan naman natin ang China. Ano masama doon? Sa inyo nga lang masama yun eh. Kasi ang gusto nyo, China. Di ba? Ito yung gusto nyo, China, unti-unti nang bumabagsak. Ito yung gusto nyo, China, binabangga yung ating mga barko. Ito gusto nyo, China, yung mga winawater cannon ng ating mga barko. Di ba? Yan ang gusto ni Roque, mga kababayan. Gusto ni Roque, yung inaalipin tayo. Tingnan mo ha, mga kababayan, kung di ba bakla, kung hindi ba duwag itong si Roque. Bakit to, mga bossing? Nung panahon ho na ibinuyang-yang niya ang dating Pangulong Duterte, nung panahon ho na ibinuko niya ang dating Pangulong Duterte, lalong-lalo na po doon sa usaping secret agreement, nagmagaling ho itong si Roque. Ano sabi? Naku, meron po talagang agreement. Pero gentleman's agreement po yun. Tapos sabi? Ang sabi ho, mga kababayan, kasi nung panahon ho, nung namin, na ipapasok namin, dinidiskartehan po namin yung pagre-repair nung barko na yun. Oh. Didiskartehan mo, patago mo ipapasok yung pag-repair ng barko mo. Bakit to, mga kababayan? Barko mo yun. Pangalawa, nakasadsad sa teritoryo mo yun. Bakit ka matatakot? Oh. Tapos ang lakas ng loob ho nitong mga to, tawagin ang Pangulong Bongbong Marcos na duwag at mahina daw ho. Pero kay Pangulong Bongbong Marcos, pangangalandakan, ipapakita, no? Wala kaming pakialam kung makita nyo na nire-repair namin yung BRP Sierra Madre dahil barko namin yan. Dahil mga Pilipino yung nakasakay dyan. Dahil nakasadsad yan dito sa aming sa aming teritoryo. Kay Roque, takot. Itinatago nila yung pagpasok at pagkumpuni doon sa BRP Sierra Madre. Di ba ho? At baka magkaroon ng ibang destination ngayon, yung nickel at iba pang rare earth metals na in-export natin sa China, baka yan ngayon ay papunta na sa Amerika. So, ang kapalit ng pagsuporta ng Amerika kay Marcos Jr. matapos na siya ay sosoplahin dito sa pagdating na nararating na kanilang pagpupulong ay ating soberenya. Nagmamagaling tong bakla. Si Roque alam naman ho ng mamamayang Pilipino na lahat ng kanyang sinasabi puro walang katotohanan, puro invento lang ho. Kung kay Ferdinand Marcos nakialam, bakit kay Sara Lustay di sila makialam? Gusto na namin mamuhay ng tahimik. Oh. Maraming base militar na gagamitin ng mga Amerikano at yung ating tanging yaman. Na dahilan naman talaga kung bakit nila binili tayo sa Espanyol. Yung ating lokasyon na tayo stepping stone sa China at yung mga nababalitang tanging yaman. Dahil mula nung panahon ng mga Espanyol, talaga namang ang tanging kalakalan na nangyayari ay ginto kapalit na kung ano-ano mang mga bagay-bagay. Kung ano-ano sinasabi nila, no? Mga bossing. Pero sa lahat po,
ng kanilang sinabi sa lahat po ng kanilang ibinibintang kay Pangulong Bongbong Marcos, wala pong napatunayan, mga bossing. Ang ending po, sila mismo ang mga nag-aaway-away. Tapos ito gustong palabasin ni Roque, mga kababayan, mga boss chief amoser, na nandiyan na daw po si Jorge Edralin at si Adictus Rex at si Rigor Adventure. Hindi. Gustong palabasin ni Roque, mga bossing, na pinatawag dahil doon din sa sa dinadawit si Lisa Marcos, ang First Lady, doon sa tanto ko. Lahat naman yan fake news eh. 'Di ba? Pag galing po sa mga DDS, ayun. Di bali na po silang mapahiya, di bali nang masabihan sila ng fake news, basta susubukan nila na sirain po si Pangulong Bongbong Marcos. Basta susubukan nila na pabagsakin po ang gobyerno ng Pilipinas. Sabi ni Blue kay Sir Mark, baka pagtaplisin ka din ni Harry Roque pag nakita ka. No. Uy, si Roque nung isang beses, may 2 bandage na doon sa tuhod. Nakita niyo yun? May bandage na doon sa tuhod ho, mga kababayan. Hindi ko lang alam kung bakit. No? Hindi, kapag gout naman ho, hindi naman ho ganun, mga bossing eh.